Mga kapuso, sa loob ng sa nakalipas na ilang araw, binantayan natin ang isang malakas na bagyo. May international name na Vongpong at nang pumasok ito sa loob ng ating PAR ay pinangalanan ito ng pag-asang Ompong. Magpapatuloy ba ito at mananatili sa loob ng PAR sa mga susunod na araw? Ano ang magiging epekto nito sa ating lagay ng panahon? Magiging maulan ba sa aling bahagi ng Pilipinas? At ano ang dapat pag-ingatan ng ating mga kapuso? So sa mga susunod na sandali, ito ang ating pag-uusapan sa ating regular webcast. Mga kapuso, nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility, itong hanggang ngayon ay Super Typhoon category ayon sa Joint Typhoon Warning Center. At sa GMA, ito ay isang malakas na bagyo. Halos umabot ito ng 215 kilometers per hour yung kanyang maximum sustained winds, malapit sa gitna. Inaasahan na sa kanyang pangkasalukuyang bilis ay at direksyon na northward, posibleng araw ng Sabado, ito ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Base dito sa latest forecast track ng the weather company, araw ng Lunes, tatama ito sa mainland Japan at Manamay-Bayan hanggang sa araw ng Martes, ito ay posibleng sa may northern part ng mainland of Japan, pero ito inaasahan na hihina habang kumikilos pa hilagang silangan. Pero habang nandito yan sa may Philippine Sea, ay asahan pa rin na mananatili itong isang malakas na bagyo at tatama dito sa may Okinawa ng isang not a super typhoon anymore, pero malakas pa rin yung kanyang daladalang hangin. Anong epekto nito sa ating bansa? Malakas na hangin na nanggagaling sa hilaga ang mararamdaman dito sa may extreme northern Luzon sa mga susunod na araw, at dito naman sa Visayas at Mindanao, yung paglakas ng hangin habagat ay inaasahan pa, pero habang kumikilos ito pa hilaga ay asahan na yung unti-unting paghina ng hangin na nanggagaling sa Timog Kanluran. Kaya mga kapuso, manatiling maging I am ready po dito sa malakas na hangin at malakas na alon na idudulot nitong unti-unting paglayo ng bagyong si Ompong. The weather company's rainfall forecast shows the continuing development ng mga malalakas na pagulan dito sa Mimaropa region, particularly province of Palawan, dito sa Mindoro provinces. Sabado yan, makikita natin yung malakas na pagulan na maranasan dito sa may rehiyon ng Mimaropa as well as in some parts of Bicol region, lalo na dito sa may probinsya ng Albay. Mindanao, yung mga pagbahang naranasan ng mga nakaraang araw, inaasahan natin na mababawasan yung pagulan, lalong-lalo na dito sa may ARMM and Soc-Sargent region. So mga kapuso, inaasahan po yung mas magandang lagay ng panahon dyan this weekend. In the Visayas, may mga pag-ulan pa rin dito sa may western section, pero dito sa may eastern and central parts, mga mahihinang pag-ulan na lamang po yan sa Sabado at mas magandang lagay ng panahon na pagdating ng Linggo. Other areas in southern Luzon, including Metro Manila, may mga pag-ulan pa rin maranasan, lalong-lalo na araw ng Linggo, sanhi ng hinahatak nitong hangin nitong bagyong si Ompong habang lumalabas ng Philippine Area of Responsibility. At dito sa Metro Manila, for the next several days, medyo may mga pag-ulan pa rin araw ng Sabado, mostly in the afternoon or evening. Pero pagdating po ng Linggo, cloudy skies the whole day at mataas ang tsansa ng pag-ulan maghapon. Inaasahan na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility araw ng Lunes itong si Ompong, kaya ang maranasang maulap na kalangitan o dito sa Metro Manila hanggang Wednesday, at yung mga pag-ulan, limited po yan pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Mga kapuso, sa paglabas ni Ompong o inaasahang paglabas ni Ompong sa PAR sa darating na Sabado, ay hindi kaagad mawawala yung indirect effect nito sa ating bansa tulad ng malakas na hangin at mga pag-ulan. Kaya manatiling I am ready po, lalong-lalo na yung mga taga-Western Visayas, Mimaropa region, including Bicol region, hanggang dito sa ibang bahagi ng Southern Tagalog provinces. Manatiling I am ready po dahil may posibilidad pa ng mga pag-ulan. Ito po si Nathaniel Cruz, ang inyong naging tagapag-ulat.